Naisip mo na ba ang tungkol sa mga isinumpang bagay at ang mga taong binawian ng buhay dahil sa kanila? Maraming mga tunay na bagay o gamit na may mga sumpa na nananatili pa rin dito sa ating mundo. Mula sa Hope Diamond hanggang sa 5,000 taong gulang na Iceman Mummy na natuklasan noong 1991, ang mga ito ay ilan lamang sa mga sinumpa na mga bagay na tunay at nauugnay sa mga kakaibang paranormal na kaganapan. Bago tayo magpatuloy, welcome to Dot TV. At kung bago ka pala sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga bagong upload naming video. Sadyang ang mundo natin ay puno ng hiwaga. Tara, samahan nyo kami at ating isa-isahin ang 10 nakakatakot na mga sinumpang bagay na makikita pa natin hanggang sa ngayon. Number 10. The Haunted Wedding Dress. Ang mga sumpa ay kadalasang dala ng matinding kalungkutan o galit, o kombinasyon ng dalawang ito. At ang damit pangkasal na ito ay pangunahing halimbawa nito. Ito ang damit na pangkasal na pinagawa ni Anna Baker na isusuot niya sa kanyang kasal na matagal niyang hinihintay. Sa kanilang pag-ibigan at pag-iisang dibdib ay nasasabik at masaya si Anna para sa kung ano ang darating sa kanila ng kanyang mapapangasawa. Hanggang sa dumating ang di inaasahang pangyayari. Pinigilan sila ng kanyang ama at walang nangyaring kasal. Hindi kailanman nagpakasal si Anna at namatay siya noong 1914. Matatagpuan sa Blair County, Pennsylvania ang bahay na tinitirahan ng mga Baker. Sa ngayon, ito ay ginawang museo. At madalas na sinasabi ng mga bisita na nakikita at naririnig nila ang mga miyembro ng pamilya sa loob. Ang damit di umano ay nanginginig ng matindi sa mga gabing may kabilugan ang buwan na tila mo ay parang babasagin ang glass cabinet na kinaroroonan nito. Ikaw, nanaisin mo bang pumunta at matulog sa kanilang bahay at maranasan ang sumpa ng haunted wedding dress? Number 9. Cursed Mirror of Myrtle's Plantation. Maaring hindi mo gustong tingnan ang iyong sarili sa salamin na ito. Ang buong ari-arian na natagpuan sa St. Francisville, Louisiana ay inulat na pinaninirahan ng kakaibang nilalang. Ngunit ang salamin ito ay naglalaman ng mga espiritu ni Sarah Woodruff at ng dalawa niyang anak na mga babae. Dati ay karaniwang kasanayan ang pagkatakip ng mga salamin kapag may minamahal tayo sa buhay na pumanaw na o binawian ng buhay. Kaya lang, walang nagtakip ng salamin na ito. Sinasabi ng alamat na si Chloe, isang alipin sa pag-aari ni Sarah Woodruff at ng kanyang asawang si Mark, ay nagplano upang paghigantihan ang kanilang pamilya. Gumawa siya ng cake na mayroong lason na additives para sa mga may-ari. Tanging si Sarah at ang kanyang dalawang anak ang kumain ng cake na nagresulta sa kanilang pagpanaw. Ang kanilang mga espiritu ay napunta sa walang takip na salamin. Madalas na nakikita ng mga bisita sa plantasyon ang pamilya sa refleksyon ng salamin. Gayun din ang maliliit na bakas ng kamay na makikita mo sa salamin. Ikaw, kaya mo bang tumingin sa salamin na ito na mag-isa? Number 8. Hope Diamond. Ang isang brilyante na kasing laki ng isang walnut ay mukhang napakaganda. Pero lingid sa iyong kaalaman na karamihan sa mga nagmamay-ari nito ay binawian ng buhay sa trahedya o kakilakilabot na pagkamatay. Merong maraming bersyon ng kwento ng pinagmulan ng brilyante na ito. Ngunit karamihan ay nagsasabi na ang hiyas ay natuklasan sa India na ibinenta sa French royalty noon 1600s na maglaon ay ninakaw. Pagkatapos ay ibinenta ito sa Family Hope noong 1800 sa London. Kalaunan ay nakita ito sa States, kung saan sa wakas ay ikinlong ito sa National Museum of Natural History noong 1958. Kasama sa mga kumpirmadong nagmamay-ari ng diamond na ito ay si King Louis XIV at si King George IV ng United Kingdom, ang Hope family, Sultan Abdul Hamid at Ferry Carter, habang ang mga pagpanaw ng mga nagmamay-ari dito ay sinasabing nauugnay sa sumpa ng bato
Ang karaniwang dahilan ng kanilang pagpanaw ay pag-atake ng lobo, sakit, pagpatay, at pagpapakamatay. Sa tingin mo, ano ang tunay na dahilan ng kanilang pagpanaw? Ano ang iyong opinion ukol dito? Number 7. Little Bastard. Sa abot ng mga sumpa, ang sinampang kotse ay hindi isang bagay na inaasahan mong marinig. Ang kotse na pinag-uusapan ay isang Porsche 550 Spider na dating pagmamayari ni James Dean at binangsagang Little Bastard. Ang aktor ay nasangkot sa isang napakatinding aksidente sa sasasakyang ito. Pagkatapos nito, ang mga gumaganang bahagi ng kotse ay ginamit upang palitan ang iba pang bahagi ng mga sasakyan. Ngunit pagtagal ng panahon, nagsimulang lumabas ang mga ulat o balita tungkol sa mga kotse na ang mga bahagi ay galing kay Little Bastard. Sila ay nasangkot sa kakilakilabot at kadalasan ay matindi na mga aksidente. Maging ang mga magnanakaw na nagtangkang nakawin ang natitirang bahagi ay kakilakilabot ang kanilang naranasan at hindi nakaligtas sa bangis ng kanyang sumpa. Kakaiba ang aktor na si Alec Guinness at Obi-Wan ay nakipag-usap kay Dean 7 araw bago siya bawian ng buhay, na sinasabi ni James Dean na kapag sumakay ka sa kotseng yun, makikita kang walang buhay sa loob nito, sa oras na ito o sa susunod na linggo. Isang propesiya na sa huli ay napatunayang totoo. Ikaw, naniniwala ka ba na pwedeng malagyan ng sumpa ang isang sasakyan o ang mga kaganapan ay nagkataon lamang na nangyari? Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Number 6. Tutankhamun Tomb. Ang mga bagay na may sumpa ay hindi sila natatangi at maliwanag iyon sa sumpa ng mga pero. Bisita ka man, magnanakaw o arkeologo, kung aabalahin mo ang mga nagpapahingang pero, maganda para sa isang sumpa na pwedeng tumapos ng buhay mo. Matapos buksan ng mga arkeologo ang libingan ni Tutankhamun noong 1922, maraming tao ang namatay sa ilang sandali matapos bisitahin ito. Simula sa aristokrata na si Lord Carnarvon na namatay sa isang infected na kagat ng lamok sa loob ng 5 buwan ng pagbubukas ng libingan ni Tutankhamun. Sa mga sanhi mula sa sakit hanggang sa pagpatay at pagpapakamatay, maraming naugnay sa kanilang pagkamatay sa sumpa. Kahit ang pagkamatay ni Howard Carter na nagbukas ng libingan 10 taon bago ang kanyang pagkamatay ay itinuturing na sanhi ng sumpa. Ikaw, ano sa palagay mo ang sanhi ng kanilang pagpanaw? Dahil ba ito sa sumpa ng isang pero? Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Number 5. Otzi aka Iceman. Nang matuklasan siya noong 1991 sa pagitan ng Australia at Italy, inakala ng mga turista na natagpuan nila ang bangkay ng isang mountaineer na namatay hindi pa gaano katagal. Sa karagdagang pagsisiyasat na pag-alaman na ang bangkay ay talagang isang well-preserved na mummy na nabuhay noong mga 3,300 BC. Bagamat kaakit-akit iyon, ang nakakapagtaka at mas nakakaintriga ang 7 tao na kasama sa pagtuklas o sa paghanap sa tinatawag nilang Otzi ay binawian ng buhay. At hindi lahat ay mula sa natural na sanhi. Ang mga tao ay nagsimulang maghinala na siya ay biktima ng ritual na sakripisyo. Natuklasan sa karagdagang pagsusuri na malamang namatay si Otzi dahil sa pagkawala ng dugo pagkatapos siyang tamaan ng isang arrow sa balikat o pinsala sa ulo na nangyari sa parehong oras. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga kulto na ginagamit ang buhay na tao para sa kanilang ritual? Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Number 4. Chair of Death. Ang pagiging may-ari ng mga kakaibang bagay na mga sinaunang libangan at mga alahas ay sadyang nakakatakot. Ngunit ngayon ay tila dapat din nating tandaan na dapat tingnan din natin, usuriin kung saan tayo uupo. Ang isinumpang Chair of Death at tinatawag din na Dead Man Chair ay isinumpa ng convict na si Thomas. Noong 1702, pinatay ni Thomas ang kanyang biyanan dahil sa pagupo sa kanyang paboritong upuan. Sa daan patungo sa bitayan, nilagyan niya ng sumpa ang upuan na ipinahamak ang sinumang mangangahas na umupo dito. Ang upuan ay nanatili
sa North Yorkshire sa loob ng maraming siglo. Noong ikadalawang digmaan na pandaigdigan, ang mga piloto ay madalas na pumupunta dito. Ngunit ang mga umupo sa upuan ay hindi na bumalik sa kanilang pakikipaglaban. Ayon sa mga sabi-sabi, ito ay malinaw na pinatay ng upuan. Ang lahat ng nakaupo dito kasama ang mga biktima ay may mga nakakatakot na karanasan gaya ng paranoia, pangati at iba pang mga hindi may paliwanag na pangyayari bago sila mamatay. Ikaw, gugustuhin mo bang umupo sa kanyang upuan para malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi nilang sumpa? Number 3. The D-Book Box. Ang inspirasyon para sa 2012 na pelikulang The Possession ay ang box na ito na nakuha ang pangalan sa kinalalagyan nito. Isang malisyoso at hindi mapakaling espiritu na may kakayahang angkinin ang buhay mo. Orihinal na kabilang sa isang nakaligtas na Holocaust, maraming sumunod na may-ari ng heirloom ang nakaranas ng kakaiba at hindi may paliwanag na mga pangyayari. Ang bawat isa sa kanila ay nagsabi na sila ay nakaamoy ng ihi ng pusa o mga nabubulok na jasmine na nagmumula sa kabinet ng alak, at sila ay nakaranas ng mga nakakatakot na bangungot. Nabanggit ng isang may-ari na pinapatay nito ang kanyang mga ilaw at pinapatayo ang kanyang mga buhok at nagbibigay sa kanya ng matinding takot. Sa tingin mo, gusto mo bang magkaroon ng bagay na kagaya nito? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga bago naming upload na video. Number 2. The Anguish Man Painting. Ang painting na ito ay sinasabi na nakakatakot at nakakakilabot na painting sa buong mundo. Kasalukuyang pagmamayari ito ni Sian Robinson, isang residente ng Cumbria, England. Noong bata pa si Sian, naakit siya sa kakaibang painting na nakita niya sa bahay ng kanyang lola. Makalipas ang ilang taon, nang pumanaw ang kanyang lola, iniwan niya ang painting kay Sian na noon ay may sarili ng pamilya. Ibinilik niya ang painting sa kanyang bahay at nagsimulang maganap ang mga kaibang pangyayari. Bumabagsak at bumubukas at sumasara ang mga pinto sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga hiyawan ay naririnig sa buong bahay at ang pamilya ay nakakaranas ng mga bangungot sa kailaliman ng gabi. Nang napagtanto ni Sian na ang mga kakaibang pangyayari ay tila dahil sa painting, nagpasya siyang alamin ang pinagmula nito. Natuklasan niya na ang ginamit ng pintor ay ang sarili niyang dugo na hinaluan ng mga pintura ng langis para sa pagpipinta. Ang pintor ay nagpakamatay pagkatapos ng matapos ang painting. Sa kabila ng mga paranormal na nangyayari, tumanggi si Sian na ibenta ito at ikinulong ito sa isang ligtas na lugar. Ikaw, gugustuhin mo pa bang itago ang painting na ito kung alam mong may kakaibang masamang elemento o sumpa ang nandito? Ano ang iyong kasagutan tungkol dito? Number 1. The Crying Boy Painting. Ang painting ay isang umiiyak na batang lalaki ay sikat sa United Kingdom, hindi dahil ito ay nagbibigay sa pintor ng kanilang mga pera, ngunit dahil ito ay isinumpa. Ang painting daw ay ginawa ng Italiano na pintor. Ang painting na ito ay gawa ni Giovanni Garbon. Gayunpaman, sinasabi rin ng mga ulat na walang ganon pintor sa Italia. Maraming alingaw-ngaw na ang painting ay ginawa ng French artist na si Bruno Amadeo. Ang painting ay naglalarawan ng isang inosenteng maliit na bata na may luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Sa unay tila may ideya ang pintor na magpinta ng larawan ng umiiyak na bata para sa pagkain o tubig. Sinasabi ang sinumang nag-iingat ng painting sa kanilang tahanan ng umiiyak na bata ay nagdudulot ng isang trahedya. Hindi lang yun, sinasabi rin na ang painting ay kumitil ng higit 1,000 buhay. Walang nakakaalam kung kailan ipininta ang painting na ito. Ngunit may nagsasabi na mahigit 50,000 kopya ang naibenta noong unang dumating sa palengke ang painting. Sa sandaling kumalat na parang apoy ang kwento ng isinumpa na painting ng isang umiiyak na batang lalaki, wala nang bumili nito muli.
Ang ilan ay nagsasabi na pagkatapos nilang ilagay ang painting sa dingding, ang mga tao ay nagsisimulang mawalan ng kanilang mga kamag-anak at ang kamatayan ay nangyayari sa pamilya o sa mga mahal nila sa buhay. Ikaw, nanaisin mo rin bang magkaroon ng kopya ng nasabing painting? Sa tingin mo, totoo ba ang mga sinumpang bagay? Totoo ba ang mga sumpa? O naniniwala ka ba sa mga sumpa? Ano ang iyong opinyon tungkol sa usaping ito? Gusto naming malaman ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang kwento gaya nito, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming bagong upload na video. At kung meron kang kwento, paksa o video na gusto mong aming talakayin sa video na ito, ay huwag mahihiyang mag-comment sa aming comment section. Once again, this is Tab TV and thank you for watching.